Alright mga kalodis, welcome back to my YouTube channel. At bago ko simulan itong video na to mga kalodis, ako nga pala si Cristino Alaan at nandito kayo ngayon sa Cristino Vlogs channel. At yun nga mga kalodis, meron tayong pag-uusapan for this video tungkol dito sa scammer. Kung paano natin maiwasan yung mga scammer na yan mga kalodis. At tungkol to sa mga lodis yung mga katulad ko na online seller. Para tayong mga online seller ay makaiwas tayo sa mga scammer na yan mga kalodis. Oh, wait lang mga kalodis, maingay yung aking alaga. At yun nga mga kalodis, tuloy-tuloy lang tong video na to hanggang mag 10 minutes tayo mga kalodis. So wala nang edit-edit at wala na ring intro-intro. Ayun nga mga kalodis, ang topic nga natin about sa scammer. Kung paano ba natin maiwasan yung ganyan. Dahil isa ako sa nabiktima ng mga scammer na yan mga kalodis. Yan. So, bago ako magbigay ng tip kung paano maiwasan yung scammer na yan, ikakwento ko muna sa inyo yung panahon na kung paano ako na-scam. At actually, di kami natuluyan na scam ng asawa ko na si Nancy. Muntik-muntikan pa lang. Ito yung panahon na hindi pa kami nagbebenta nito ng original charger. Yung panahon na yun ay paiba-iba pa yung negosyo namin. Paiba-iba pa yung binibenta namin. Merong bisikleta, merong pabango, merong sandals, at kung ano pa mga kalodis. Ayun. Wala pa tong original charger mga kalodis. At yun nga mga kalodis, meron kasi ako ditong modem na wifi. Malaki siya mga kalodis. Kung na-imagine niyo yung may dalawang antena. Basta wifi siya na malaki. Globe, prepaid, gano'n. Modem siya mga kalodis. Medyo malaki. At yun nga mga kalodis, pa ako nito Guardia. At dahil nga gipit ako nung panahon na yon, at itong wifi na to, nakatambak na lang dito sa bahay at di ko na rin masyado nagagamit. At dahil nga sa gipit ako noon, ay naisipan ko na ibenta itong wifi namin. At yun nga mga kalodis, dahil nga hindi na namin kailangan yung wifi na yun, dahil ang niloload na namin noon ay yung GOMO na unlimited data. At yun nga mga kalodis, yun nga, ipinost ko sa Facebook yung wifi na yan mga kalodis. At nung naipost ko na siya noon na para ibenta, yun, meron ngang interesado na kunin yun mga kalodis. At yun, piniem kami at ganito. At yun nga mga kalodis, ang ganda pa ng pakiusap niya sa amin na ibalot daw namin yung wifi. Dahil daw, ireregalo daw niya. At meron siyang isang sinabi sa amin na tinubuan daw niya yung wifi. Tinubuan daw niya ng 200, mga ganun. Kasi ang benta namin sana doon ay 500 to 600. At yun nga mga kalodis, kukunin daw niya yun sa halagang 800, mga ganun mga kalodis. Matagal-tagal na rin kasi ito mga kalodis, kaya medyo hindi ko na maalala yung iba pang detalye. At yun nga mga kalodis, pumayag kami sa ganung sistema kasi sabi niya, tinubuan daw niya at ang totoong bibili daw nun ay yung kapatid ba niya or basta yun, kapatid daw niya yung bibili. At yun nga mga kalodis, pumayag kami nun at ako yung nag-book nun sa Lalamove. At yun nga mga kalodis, si OD, cash on delivery. At nakapag-book na ako ng Lalamove rider at na-pick up na dito sa bahay. Hindi dito sa mismong bahay pala namin, nag-meet up lang kami ng rider. At yun nga mga kalodis, inabot ko na yung wifi na modem. At pagkaabot ko doon mga kalodis, ay hinatid na ng Lalamove doon. At nagtaka nga kami mga kalodis, dahil kakaalis pa lang ng rider, ay nag-message sa amin yung scammer na natanggap na daw niya yung item. At i-Gcash daw namin yung sobra, yung 200, yung sobra na tinubuan daw niya para daw sa kapatid niya.
So, i-Gcash daw namin yung 200 pesos na yun mga kalodis. At ayun daw kasi yung commission niya. At yun nga mga kalodis, dahil nga sa... Hindi ko pala nasabi sa una mga kalodis, inabonahan pala ng rider yung item. Inabonahan niya, ang inabot niya sa akin. So, pagkaalala ko, 1,000 yun eh. So, ibig sabihin, 800 na binibenta yung wifi. Tapos, kukunin ng buyer ng 1,000. Kaya inabonahan ng Lalamove Rider ay 1,000. At yung 200 doon, para doon sa commission netong scammer na to. At yun na nga mga kalodis, binigay na sa akin ng Lalamove Rider yung 1,000. At yun nga, pagkaalis pa lang ng rider, ay kinilit na kami netong scammer na to mga kalodis. I-send ko na daw sa Gcash niya yung 200 na commission niya. At kinukulit kami ng kinukulit mga kalodis dahil nga natanggap na daw niya yung item. Samantalang kakaalis lang naman ng rider. At ito pa yung malupit mga kalodis, nag-send pa siya ng kamukha ng item na binibenta namin sa kanya. Sinend niya. At nagtaka kami mga kalodis kasi parang sobrang bagong-bago pa yung item na yun nasa picture. Ang linis, samantalang yung item na binibenta namin, medyo luma na yun mga kalodis. At yun nga, doon na kami nagduda. Sa totoo lang, ang nakabasa ng message niya ay yung asawa ko na si Nancy. Dahil ako nasa biyahe. Nasa biyahe ako noon time na yan. Kasi bukod sa Lalamove Rider, after niya umalis, nag-deliver pa ako ng gamit pa namin yung e-bike. At yun nga, galing ako sa delivery noon. Kaya si Nancy ang una nakakita sa message ng scammer. Kinukulit siya na isend na daw yung 200. At dahil nga hawak ko na yung 1,000 mga kalodis, pauwi na sana ako. Pero bago ako umuwi, nag-check muna ako ng message dun sa account ko kasi na-open naman ni Nancy yung Facebook account ko. At nabasa ko dun sa conversation, yun nga, kinukulit na siya ng scammer na i-Gcash na daw sa kanya yung commission niya na 200. At dahil nga natanggap na daw niya yung items. Or item, isa lang naman yun. So yun nga mga kalodis, huminto muna ako at yun, kinausap ako ni Nancy na mukhang scammer daw yung buyer. At wag ko muna daw isend yung 200 sa Gcash. At yun nga mga kalodis, natunugan namin. At dahil nga sa nagduda kami, tinawagan ko yung rider para confirm kung nahatid na ba niya agad yung items. Samantalang kakaalis lang naman niya. At yun nga mga kalodis, tinawagan ko yung rider. At ang sabi ng rider ay hindi pa siya nakakalayo at hindi pa niya nabibigay sa customer yung items. At yun na nga mga kalodis, na kumpirma namin na scammer pala yung buyer namin mga kalodis. At kinento ko sa rider yung nangyari, na sabi kasi ng scammer natanggap na daw niya yung items at yun nga, ibigay na daw namin yung 200 na commission niya sa Gcash. At nung kinento ko yun sa Lalamove Rider, siya na rin mismo nagsabi na scam daw yun, kaya wag daw namin isa-send yung 200. At dahil nga alam na ng rider na scammer yung buyer, hindi na niya tinuloy yung pag-deliver doon at bumalik agad siya sa area namin at nag-meet up ulit kami mga kalodis. At binalik ng rider yung item at binalik ko rin yung 1,000 na inabonohan niya. At ito nga ang nakakalungkot na pangyayari mga kalodis. Dahil din sa scammer na yun, kami pa ang sumagot ng shipping fee. Balikan nyo mga kalodis. Bali, ang nangyari 300 ata yun, yung nilabas kong pera. Yun, para na rin ako na-scam kasi nga nakapagbitaw ako ng pera mga kalodis. Pero kung na-send namin yung 200, 500 ang mawawala sa aming pera. Pero dahil wala namang kinalaman yung rider, kami na yung nagbayad ng shipping fee, balikan 300. Yan, wala namang kinalaman dun yung rider. Ginawa lang naman niya yung trabaho niya. At yun nga mga kalodis, kahit di kami na-scam, nalugi pa rin kami ng 300. Yun nga mga kalodis, yung lesson learned dito mga kalodis, i-double check natin yung account ng taong katransaction natin, lalo na sa Facebook, online. Dahil maraming nagkakalat na scammer talaga mga kalodis. At yun nga, lesson learned din yun sa amin mga kalodis. Kaya yun, para maiwasan natin yung
mga scammer na yan mga kalodis, kung maaari ay legit check natin yung account nila, kung ilan yung friends nila, kung real account ba to or main account, at kung marami ba silang pictures. At yun nga mga kalodis, yung ano nila, pangalan nila sa Facebook, i-search ninyo sa Facebook. At pag merong lumabas doon na history nila na nakapag-scam na siya dati, yun, malinaw na malinaw mga kalodis, scam yan. Scammer yung taong katransaction ninyo mga kalodis. At yun na mga kalodis, yun na rin yung huli naming na-scam kami. Dahil sumunod na mga pangyayari, muntik-muntik ka na naman mga kalodis. Pero dahil nga naranasan na namin yun, hindi na naulit sa aming mga kalodis. At sana hindi pa ulit maulit yun. At hindi rin mangyari sa inyo mga kalodis. Yun lang mga kalodis yung may share ko ngayon dito sa video na to. At maraming salamat sa panonood ng video na to mga kalodis. At sana mag-subscribe kayo at i-like itong video. Yun lamang at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Thank you for watching. Bye-bye.